Yeah, it's actually my favorite song. Sagot ni Kendra at simpleng ngumiti kay Russell. I know. Simpleng sagot ni Russell at tumingin na sa ibang direksyon. Ang puso naman ni Kendra ay hindi magkamayaw sa mabilis na pagtibok nito. Inabutan siya ni Amber ng maiinom at mabilis niya itong tinungga. Napangiwi siya dahil sa pait nito, kaya natawa sa kanyang mga pinsan ni Russell. Don't drink too much, hindi ka marunong uminom. Ani ni Russell sa mahinang tinig. Napalingon naman lahat sa kanya, pero hindi naman sila pinapansin ni Russell. Lumapit ang babaeng nagngangalang Daisy kay Russell at naupo sa tabi nito. Napataas naman ang kilay ni Kendra na hindi nakaligtas sa paningin ng binata, kaya napangisi siya ng palihim. Daisy, right? Ani ni Russell, kaya natahimik ang lahat. Isang malaking ngiti naman ang sumilay sa labi ng dalagang kausap ni Russell. Mabilis itong kumapit sa braso ni Russell at tumango sa binata. A beautiful name, just like the beholder. Ani ni Russell. Kinilig naman ang babae na marinig ang tinura ni Russell. Si Kendra naman ay humingi pa ng alak at sunod-sunod na tumungga. Kendra, anong nangyayari sa'yo? Nagpapakalasing ka ba ha? Ani ni Francis kay Kendra at kinuha niya ang bote ng alak na hawak nito. Tumayo si Kendra ngunit bigla naman siyang nahilo. Kaya natumba siya, mabuti na lamang ay mabilis siyang nasalo ni Arman. Umuwi na tayo, ani ni Arman. Pero pumalag si Kendra at muling naupo sa nakatumbang puno. Okay lang ako, medyo nahilo lang ako dahil bigla akong tumayo. Nagkakasayahan pa kami ni Amber dito, ani ni Kendra. Nagkibit-balikat na lamang si Arman at kumuha ng nilulutong barbecue. Kumuha siya ng plato at nilagyan niya ng ilang makakain para kay Kendra. Here, kumain ka muna para kapag uminom ka ulit, hindi ka masyadong malalasing. Ani niya. Ngumiti sa kanya ang dalaga at kinuha ang platong hawak ni Arman. Gusto mo ba ng barbecue, Daisy? Napatingin naman ang lahat sa gawin ni Russell. Lalong-lalo na si David na natawa pa ng pagak. Hindi siya makapaniwala na tinanong ng pinsan niyang babaeng yun kung gusto nitong kumain. Napatingin si David kay Kendra na halos magsungay na sa selos kaya natawa ng malakas si David. Jefferson, bigyan mo nga ng barbecue si Daisy. Ani ni Russell sa kanyang pinsan. Ikaw na, niluluto ko to para kay Amber, hindi para sa kanya. Ani naman ang pinsan niya na ikinatawan nila David. Napatingin naman sa kanya si Amber at sinimangutan siya. At sinabi sa binata na hindi siya nagugutom at hindi niya kakainin ang nilulutong barbecue nito na para sa kanya. Huwag ka nang magpakipot. Alam ko namang gutom ka. Ani ni Jefferson. Nakatingin lamang ang kuya ni Amber at nakikiramdam. Hindi niya gustong maugnay ang kapatid niya sa kahit na sinong Henderson. Inaya niyang bumalik ng villa ang kapatid niya, pero hindi ito sumama. Kaya walang nagawa si Arman kung hindi ang manatili at bantayan si Amber at si Kendra. Mag-aalas 12 na ng gabi. Ang lahat ay marami nang nainom. Tumayo si Kendra na mabilis namang inalalaya ni Arman. Yumakap ang dalawang kamay ni Kendra sa leeg ni Arman at iginayan niya ito sa sayaw sa saliw ng malamis na tugtugin. Ang lahat ay natahimik. Ang lahat ay nakatingin na kay Russell na nakatayo na at masamang nakatitig sa dalawang sumasayaw. Hinapit ni Arman ang bewang ni Kendra upang madikit sa katawan niya. Ngunit isang suntok ang dumapo sa mukha ni Arman na ikinagulat ng lahat. Nabitawan naman ni Arman si Kendra kaya bumagsak ito sa buhangin. Lasing na si Kendra at hindi man lamang niya alam ang nangyari sa kanyang paligid. Tumayo si Arman at umunday ng suntok kay Russell. Ngunit mabilis itong nailaga ng binata at isang malakas na suntok ang pinadapo muli ni Russell sa mukha ni Arman. Tama na yan! Malakas na sigaw ni David. Hindi naman nakikinig si Russell at muli sana itong susugod nang bigla na siyang nayakap ng mga pinsan niya. Huwag na huwag mong hahawakan si Kendra. Kung ayaw mong masira ang buhay mo, tandaan mo yan. Malakas na sigaw ni Russell. Pinahid naman ni Arman ang dugong tumaga sa kanyang labi. At takma niyang lalapitan si Kendra upang buhatin. Ngunit inunahan na siya ni Russell. San mo dadalhin si Kendra? Gago ka? Sigaw ni Arman. Wala ka nang pakialam kung saan ko man siya dadalhin. Wala kang karapatan sa kanya. Pero ako meron. Dahil ako ang mahal niya. Galit na ani ni Russell. Francis, sabihin mo sa mga magulang ni Kendra na nasa mabuting kamay ito.
Ani ni Russell at tuluyan na siyang lumakad patungo sa loob ng kanyang resort. Russell! Malakas na tawag ni Arman pero hindi siya pinansin ni Russell. Pwede ba akong sumama? Kasi hindi yan makakatulog nang wala ako. Ani ni Amber. Napahinto naman si Russell at nilingon ng kaibigan ni Kendra. Tumango ito at mabilis na tumakbo palapit sa kanilang dalaga. Amber, bumalik ka dito! Sigaw ng kuya niya. Ngunit kumaway lamang sa kanyang dalaga. At wala nang nagawa pa si Arman lalo na nang tuluyan ng makapasok sa loob ng resort ang mga Henderson. Mamili ka ng silid mo, Amber. Ani ni Russell. Namilog naman ang mga mata ni Amber habang tinititigan ng bawat silid ng mansyon. Oh my God! Ang gaganda ng silid! Malakas na ani ni Amber na hindi na napigilan pa ang matinding paghanga sa bawat silid na pinapasok niya. Pumasok naman si Russell sa isang malaking silid at maingat niyang naihiga si Kendra. Nalasing at wala pa ring malay. Pumasok ang binata sa loob ng malaking banyo at kumuha ng basang bimpo at ipinahid ito sa mukha ni Kendra. Ang tigas pa rin ang ulo mo. Bulong niya sa dalaga. Sa susunod kapag hindi ka nakinig, dadalhin kita sa isang isla na walang tao at mag-isa ka lang doon para magtanda ka. Muling bulong ni Russell. Mabibining ungol naman ang kumawala sa bibig ni Kendra at napaawang ang labi ng dalaga na ikinagulat ni Russell. Napalunok siya habang pinagmamasdan niya ang labi ni Kendra na animoy hinahalina siya. Damit, bulong niya at tumayo agad siya upang umalis na pero muli siyang naupo sa gilid ng kama at isang dampi ng halik ang iginawad niya sa labi nito. Sabay takbo palabas ng silid. Russell's POV. Nagmamadali akong pumasok sa aking silid na nakatapat lamang sa silid ni Kendra. Napahawak ako sa aking labi at lihim akong napangiti. Humiga ako sa aking kama at ipinikit ko ang aking mga mata pero hindi ako makatulog dahil nasa kabilang silid lang si Kendra. Bumangon ako at napabuntong hininga ako. Naupo ako sa gilid ng aking kama at sinapo ko ang aking mukha ng dalawang palad ko. Shit! Bulong ko, tumayo ako. Nakakaramdam ako ng init ng katawan habang naiisip ko si Kendra. Huminga ako ng malalim dahil ayokong makagawa ako ng isang pagkakamali. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Naglalakad ako sa aking silid. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bakit naaapektuhan pa rin ako ng ganito ni Kendra? Muli akong humugot ng malalim na paghinga at naglakad ako palabas ng aking silid. Sumilip muna ako. At nang wala akong makitang tao ay muli akong bumalik sa silid ni Kendra. Nabigla ako pagpasok ko habang pinagmamasdan ko ang kanyang katawan. Kinandado kong pintuan at hinubad kong suot kong t-shirt at ibinaba kong suot kong short. Boxer na lamang ang natitira kong suot. Sumampa ako sa kama. Itinaas ko pa ang pang-itaas niya. Lasing na lasing ito at hindi pa rin namamalayan ang ginagawa ko sa kanya. Itinaas ko ang panloob niya. Dahan-dahan kong hinawakan ito at hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napapikit ako dahil pinaglalabanan ko pa rin na huwag siyang angkinin. Ngunit nananaig sa akin ang init na nararamdaman ng aking katawan. Hinubad ko ang lahat ng suot ni Kendra at halos mabaliw ako habang pinagmamasdan ko ang hubad niyang katawan. Sinalat ko at malaya ko itong hinawakan. Napatingin ako sa mukha niya nang marinig kong sinabi niya, sabay ungol ng malakas. Pangalan kong namutawi sa kanyang bibig. Napatigil akong bigla pero panandalian lamang. Hinalikan ko siya sa kanyang leeg. Bumaba ang labi ko sa pusod niya. Alam ko na kung anong aking nais, pero hindi ko magawa. Hindi ko magawang kuhanin siya nang wala siyang malay. Tumayo ako at umalis sa kama at tinitigan na lamang siya. Ngunit bigla akong napabalik sa kama at hinahagod ko ng halik ang buo niyang katawan. Huminga ako ng malalim at kinuha ko ang damit niya. At isa-isa ko itong isinuot muli sa kanya at pagkatapos ay binalot ko siya ng kumot. Napasabunot ako sa aking sarili dahil hindi ko malaman ang gagawin ko. Naguhumiyaw sa pagnanasa sa aking katawan at gustong-gusto ko na itong ilabas kay Kendra pero hindi ko magawa. Isinuot ko ang mga damit ko at nagmamadali na akong lumabas at tumiretso ako sa labas ng mansyon. Mag-aalas 3 na ng madaling araw pero hindi ko kayang matulog dahil nagkukumawala ang akin. Nagpunta ako ng tabing dagat at nahiga ako sa buhanginan upang mapawi ang init na nararamdaman ng katawan ko. Ilang minuto pa lamang akong nakahiga ay may nararamdaman akong isang kamay na humagod ng sa akin.
Napaangat ang aking mukha at nakita ko si Daisy na nakaluhod sa pagitan ng aking hita. Habang hinahawakan ng sa akin. Gusto mo bang pawiin kong init na nararamdaman ng katawan mo? Ani niya habang dahan-dahan niyang hinuhubad ang short at boxers ko. Hindi ako nagsasalita at ibinalik ko lang ang ulo sa pagkakahiga. Naramdaman kong mainit niyang bibig na humagod sa akin. Malakas na ungol kong maririnig sa harapan ng matiwasay na karagatan. Mukha naman ni Kendra ang nakikita ko habang nakapikit ang aking mga mata. Nakakabaliw ang init ng bibig niya pero hindi pa ako kontento. Kaya hindi na ako nakatiis at hinablot ko pa itaas sa akin si Daisy. Hinablot ko pang itaas niya at pinagsawaan siya. Akin ang shorts ko. Bulong ko sa kanya. Mabilis naman niya itong kinuha at ibinigay sa akin. Hinanap ko ang wallet ko at nang makita ko ito'y kinuha ko ang kondom na nakaipit dito. At nagmamadali ko itong isinuot. Muli ko siyang ibinalik sa ibabaw ko. At itinapat ko agad sa akin. As I expected, mukhang marami na siyang karanasan. Pero okay lang. Kailangan kong mailabas ang init ng katawan ko. Nagsimula siyang gumalaw sa ibabaw ko at hinayaan ko lang siya. Habang sarap na sarap ako na umuungol. Bumubulong siya sa akin habang umuungol. At napapaliyad sa ginagawa niya sa akin. Give me your number later. Kapag kailangan ko, puntahan mo ako sa penthouse ko. Bulong ko't nakita kong malaking ngiti sa kanyang labi. Marami akong babaeng ikinakama. Madadagdagan lang ng isa. Maganda si Daisy, pero hindi siyang tipong ibabahay mo. Shit. Sige pa, Kendra. Ani ko habang hawak ko ng balakang niya. Napatigil siya at tinitigan ako at maya-maya ay gumalaw siyang muli. Whatever. Ako pa rin ito kahit sino pang pangalang isigaw mo. Ako pa rin ang kasama mo ngayon. Ani niya at muli na naman siyang umungol ng malakas. Bumubulong ako habang nakapikit ang mga mata ko. At ini-imagine kong magandang mukha ni Kendra. Paliligayahin kita araw-araw kung gusto mo. Ani niya. Napamura ako at hindi ko pinapansin ang sinasabi niya hanggang sa marating ko na ang tagumpay. Mabilis siyang umalis sa ibabaw ko at pumagit na siya sa hita ko at tiningnan ko kung anong gagawin niya. What are you doing? Ani ko. Bumulong siya sa akin kaya muli akong nahiga. No need. Tapos na ako sa'yo kaya pwede ka nang umalis. Iwanan mo na lang ang numero mo. At kapag inatake ako, ay pag-iisipan kong tawagan ka. Wika ko at sinimangutan niya ako. Kinuha niya ang kanyang bag at kumuha ng pen. Isinulat niya sa aking palad ang numero niya. At nagmamadali na siyang nagbihis at umalis. Ako naman ay mabilis nang lumusong sa tubig upang linisin ko ang sarili ko. At pagkatapos ay umahon ako at nagbihis. Naglakad ako pabalik ng resort. Nang makita ko ang isang bulto na nakatayo sa may gate na nakapamulsa. Paghinto ko sa harapan ni David ay napapailing siya sa akin. Mukhang sa iba mo inilabas ang init ng katawan mo ah. Nabitin ka ba ni Kendra? Ani niya na ikinatawa ko ng mahina. Gusto ko nga sa kanya. Kaya lang tulog eh. Sinubukan ko pero tulog talaga. Kaya tumigil ako. Buti na lang nandito pa yung babaeng yun. Kaya pinawi niyang apoy na bumabalot sa akin. Wika ko't sabay pa kaming natawa ng malakas. Hindi mo ginalaw kasi mahal mo pa rin. Pero hindi mo makalimutan ang galit mo sa kanila. Ani niya. Hindi pa ako tapos sa paghihiganti ko. Kaya hindi ko pa siya ginagalaw. Oo, hindi siya nawawala sa puso ko. Dahil mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko gagamitin ang nararamdaman ko para kalimutan na lang ang mga ginawa nila sa akin. Hindi na ako magpapakatanga ng dahil sa lintik na pag-ibig na yan. May dahilan din ako kung bakit ko binili ang bahay sa tapat nila. Hindi pa ako tapos sa paghihiganti ko. Just wait and see, pinsan. Wika ko, tinapik niya ang balikat ko. Biglang nanumbalik sa puso kong lahat ng galit ko sa kanila. Ang lahat ng hirap na dinanas ko sa kanila. May plano ako kay Kendra. At sa plano kong yun ay pagsisisihan nila na ginago nila ako noon. Pero alam naman natin na mahal ka talaga niya. At lahat ay kagagawan lang ni Francis. Pero alam din natin na may mali siya. Ani niya. Natawa ko sa sinabi ng pinsan ko. Pero hinayaan niya pa rin na pumunta ako ng gabing yun, David. Hinayaan niya na alipustahin ang pagkatao ko ni Francis. At ng mga alipores nito sa harapan ng maraming tao. Mga kilalang tao. At naging laman din ako ng social media ng matagal. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon inaalipusta pa rin ako ng social media at pinagtatawanan ng lahat.
Ang larawan ko'y kumalat ng naka-edit na pinagtatawanan ako ng mga tao. Kung sana'y sinabi niya agad sa akin, mauunawaan ko pa sanang mga nangyari. Pero hindi, David. Dahil hinayaan niya na magpunta ako ng gabing yun. At wala siyang ginawa upang pigilan ng lalaking yun habang dinuduro ang mukha ko. Ipinapahiya ko sa mga tao at inaalipustang buo kong pagkatao. Ang katwiran niya ay natatakot siya, pero hindi siya takot na masaktan ako. Mahirap ang pinagdaanan ko, David. Sobrang hirap. Na hanggang ngayon, ang lahat ng ginawa nila sa akin ay nakatanim sa isipan ko. Napakasakit sa akin na makita na ang babaeng mahal ko ay hinahalikan ni Francis sa harapan ko noon. Pero hindi niya pinipigilan si Francis. Hinahayaan niya lang na gawin ni Francis ang lahat ng yun. Dahil lang sabi niya ay takot siya. Kaululan niyan, David. Ngayon magsisiman sila, huli na. Dahil hindi pa ako tapos sa kanila. Lasapin nila ngayon ang lupit ng paghihiganti ng isang tagapagmana. Galit kong ani. Katulad ng sinabi ko, just wait and see. Nakangisi kong ani. That is the real Henderson mindset. Ani niya at isang ngisi ang pinakawalan ko. Hintayin lang nila. Hindi pa naman ako tapos sa kanila. Isa pa yung maksi na yan. Isusunod kita. Matagal ko nang alam kung nasaan ka.